Kamusta ako si Dr. Mila de la Paz? Sa loob ng mahigit 3 dekada, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo at makipag-usap sa mga kababaihan sa mga pinakapribadong pagkakataon, tinatalakay ang kanilang kalusugan, mga takot at mga kagalakan habang sila ay naglalakbay sa masalimuot na yugto ng buhay pagkatapos ng edad 60. Mula sa aking klinika dito sa magandang Cebu City, nakinig ako sa libu-libong kwento at naunawaan ko ang isang malalim na katotohanan, ang usapan tungkol sa kalusugan ng kababaihan, lalo na ang ating hormonal health ay hindi nagtatapos sa menopause. Sa katunayan, ito ay pumapasok sa isang bago at napakahalagang kabanata. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang gawain na ipinagdiriwang dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan isang pribado at personal na pagpapahayag ng sarili ay maaring kapag ginawa ng walang kamalayan ay dahan-dahang nakakasira sa mismong hormonal harmony na sinusubukan ninyong panatilihin. Nakakagulat na isipin, alam ko, nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang mga bawal na paksa tungkol sa kasiyahan ng babae ay unti-unti nang nawawala at ang mga kababaihan sa lahat ng edad ay hinihikayat na yakapin ang kanilang katawan at mga pagnanasa. Ito ay isang napakaganda at matagal nang dapat na pagbabago. Madalas nating naririnig na ang self-pleasure ay isang lunas, sa lahat binabawasan nito ang stress, pinapabuti ang tulog at ikinokonekta tayo sa ating sarili. At bagamat ito ay lubos na totoo, ang usapan ay madalas nahihinto roon at hindi isinasama ang isang mahalagang piraso ng palaisipan para sa mga kababaihan sa kanilang ginintuang taon. Ang sikat na salaysay ay nagpapakita ng isang malawak at simpleng pananaw. Kung masarap sa pakiramdam, siguradong mabuti para sa iyo at punto. Ngunit ang ating katawan pagkatapos ng edad 60 ay hindi na katulad noong tayo ay 30 anyos. Ang mga ito ay kahanga-hanga, matatag at matalino, ngunit gumagana na ito sa ilalim ng ibang mga patakaran. Ang banayad na pagtaas at pagbaba ng estrogen at progesterone na dating namamahala sa ating mga cycle ay nagbigay daan sa isang bago at mas maselang ekwilibryo. Ang bagong balanseng ito ay lubos na naiimpluwensyahan hindi lamang ng kung ano ang ating ginagawa, kundi ng kung paano, kailan at sa anong paraan natin ito ginagawa. Ang pag-aakala na anumang uri ng self-pleasure ay likas na kapaki-pakinabang ng walang pag-iingat ay isang alamat na maaaring tahimik na magdulot ng mga alon ng pagkagambala. Ito ay parang pag-aakala na ang isang mabisang gamot ay kapaki-pakinabang sa anumang dosis, sa anumang oras ng araw nang hindi isinasaalang-alang ang interaksyon nito sa iyong natatanging pisyolohiya. Ngayon, nais kong alisin ang tabing sa paksang ito ng may pag-iingat at siyentipikong paggalang na nararapat dito. Ating tatalakayin ang 4 na partikular, tila inosenteng gawi na may kaugnayan sa self-pleasure na paulit-ulit kong nakikita na nag-aambag sa hormonal imbalance sa aking mga pasyente. Hindi ito tungkol sa takot o paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa pamamagitan ng kaalaman. Ito ay tungkol sa pagpapalit ng mga walang kamalayang gawi sa mga may kamalayang pagpili na tinitiyak na ang magandang gawaing ito ng pangangalaga sa sarili ay tunay na nagsisilbi sa iyong katawan, isip at espiritu. Susuriin natin ang siyensya, magbabahagi ng mga kwento ng mga totoong kababaihan at tuklasin ang simple ngunit makapangyarihang mga pagsasaayos na maaari ninyong simulan ngayon. Ito ang usapan na dapat ay matagal na nating ginagawa. 1. Ang hudyat ng stress sa gabi, late night stress signal. Isa sa mga pinakakaraniwang pattern na nakikita ko ay ang tinatawag kong late night stress signal. Ito ang ugali ng paglalaan ng self-pleasure eksklusibo para sa mga huling sandali bago matulog, madalas bilang isang paraan upang mag-relax mula sa maghapon at makatulog. Sa unang tingin ito ay may katuturan. Sa ating abalang buhay,
Ang gabi ay madalas na ang tanging oras na mayroon tayong tunay na privacy at katahimikan. Para sa marami ito ay isang ritual na ginagamit upang labanan ng insomnia o pagkabalisa, isang tila malusog na alternatibo sa sleeping pill o isang baso ng alak. Sinasabi ng lumang kaisipan na ang nakaka-relax na epekto ng orgasm ay perpektong pantulong sa pagtulog. Ang problema ay hindi ang mismong gawain, kundi ang oras at ang pisyolohikal na mensahe na ipinapadala nito sa iyong adrenal system. Ang ating mga katawan ay pinamamahalaan ng isang master clock na kilala bilang circadian rhythm. Ang panloob na 24 oras na cycle na ito ang nagdidikta sa pagtaas at pagbaba ng iba't ibang hormones, lalo na ang cortisol. Ang cortisol na madalas tawaging stress hormone ay natural na pinakamataas sa umaga upang gisingin tayo at bigyan ng enerhiya, at dapat itong unti-unting bumaba sa pinakamababang antas nito pagsapit ng hating gabi upang magbigay daan sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Gayunpaman, ang sexual stimulation, kahit na mag-isa, ay isang excitatory event. Pinapataas nito ang heart rate, blood pressure, at oo, nagtitrigger ito ng paglabas ng mga hormone, kabilang ang isang maliit, ngunit makabuluhang pagsirit ng cortisol. Kapag ginagawa mo ang lubos na nakakaganyak na aktibidad na ito, sa mismong oras na naghahanda ang iyong katawan para sa pinakamalalim na yugto ng pahinga, nagpapadala ka ng isang napakalaking magkasalungat na signal, para kang sabay na tumatapak sa gasolinador at preno. Sinasabi mo sa iyong adrenal glands na gumising at kumilos sa mismong sandali na sinusubukan ng iyong utak at katawan na magpahinga. Ang panggabing pag-udyok na ito ay maaaring pumigil sa iyong cortisol levels na maabot ang mahalagang mababang antas sa hating gabi. Ang kahalagahan nito ay hindi maaaring maliitin para sa isang babaeng lampas 60. Ang pagpapanatili ng bagong hormonal balance na ito ay parang pagpapanatili ng isang pinong orkestra sa pagkakatugma. Kung ang isang section ay tumutugtog sa maling oras, maaari nitong guluhin ang buong pagtatanghal. Kapag ang iyong cortisol rhythm ay palaging nagugulo, lumilikha ito ng isang sunod-sunod na hormonal na kahihinatnan. Ang panggabing cortisol spike na ito ay maaaring makagambala sa produksyon ng melatonin, ang hormone na namamahala sa pagtulog, na humahantong sa nakakabigo na pakiramdam na pagod ngunit gising at mahinang kalidad ng tulog. Ngunit mas malalim pa riyan. Ang cortisol ay gawa sa parehong hormonal precursors tulad ng progesterone at DHEA. Kapag ang iyong katawan ay palaging sinasabihan na gumawa ng mas maraming cortisol upang harapin ang late-night stimulation na ito, maaari nitong nakawin ang mga building blocks mula sa iba pang mahahalagang hormones, isang phenomenon na kilala bilang pregnenolone steal. Para sa mga babaeng postmenopausal na may natural na mas mababang antas ng progesterone, kritikal ang pag-iingat sa kung anong meron ka. Ang progesterone ay hindi lamang isang reproductive hormone. Ito ay isang pampakalma anti-anxiety agent na tumutulong sa mood at paggana ng utak. Ang panggabing pagkagambala na ito na pinagsama-sama sa loob ng mga linggo at buwan ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng pagkabalisa, patuloy na pagkapagod, brain fog, at matigas na pagbigat ng timbang. Sa gitnang bahagi ng katawan, mga sintomas na iniuugnay ng maraming kababaihan sa pagtanda lamang. Gayong sa katunayan, maaaring pinalalala ito ng mabuting intensyon ngunit maling oras na ugali. Ang solusyon ay maging mas may kamalayan sa natural na ritmo ng iyong katawan. Kabilang dito ang pagbabago ng iyong kaisipan mula sa paggamit ng pleasure bilang huling paraan para makatulog patungo sa pagsasama nito bilang bahagi ng isang mas malusog at mas intensyonal na routine. Ang una at pinaka-epektibong diskarte ay subukang paghiwalayin ang gawaing ito mula sa agarang paghahanda sa pagtulog. Marahil ay maaari kang lumikha ng isang bagong ritual ng mas maaga sa gabi.
marahil pagkatapos kumain ng hapunan o sa tahimik na oras na lumubog na ang araw ngunit ang iyong isip ay hindi pa handa para matulog. Ito ay nagbibigay daan sa iyong katawan na tamasahin ang buong benepisyo ng paglabas ng oxytocin at endorphin nang walang kasalungat na cortisol surge bago matulog. Kung ang gabi talaga ang tanging oras na magagamit, kung gayon ang susi ay ang pagbuo ng isang buffer zone ng kalmado pagkatapos. Sa halip na subukang matulog ka agad sa post-arousal state na yon, maglaan ng 20-30 minuto sa isang sinasadyang wind-down routine. Maaari itong magsama ng banayad na stretching, pagbabasa ng isang pisikal na libro, hindi isang tablet na naglalabas ng blue light, pagsasanay ng malalim na diaphragmatic breathing o pakikinig sa isang guided meditation. Ang layunin ay sadyang tulungan ng iyong nervous system na lumipat mula sa fight or flight na sympathetic state patungo sa rest and digest na parasympathetic state na nagpapahintulot sa cortisol na bumaba tulad ng nararapat. Naaalala ko ang isang pasyente, si Aling Elena, isang 72 taong gulang na retiradong librarian mula sa Davao City na siyang ehemplo ng problemang ito. Pumunta siya sa akin na nagrereklamo ng nakakapanghinang pagod at isang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi niya pa naranasan noon. Ang kanyang tulog ay magulo. Makakatulog siya sa sobrang pagod, ngunit magigising bawat 2 oras na ang kanyang isip ay naglalakbay. Sinuri namin ang kanyang dieta, mga gamot, antas ng stress, lahat ay tila maayos. Pagkatapos sa isang follow-up na pagbisita, nahihiya niyang binanggit ang kanyang gabi-gabing relaxation ritual na ilang taon na niyang inaasahan para makatulog. Ito ang kanyang lihim na sandata laban sa isang sobrang aktibong isip. Dahil sa isang hinala, nagpasya kaming mag-eksperimento. Sa loob ng 2 linggo, inilipat niya ang kanyang personal na oras sa 8:30 p.m. pagkatapos niyang uminom ng tsaa sa gabi. Pagkatapos nito, magbabasa siya ng nobela sa loob ng kalahating oras bago matulog. Ang pagbabago ay hindi kaagad, ngunit sa loob ng 1 buwan, ang transformasyon ay kapansin-pansin. Ang kanyang sleep tracker ay nagpakita ng isang malaking pagtaas sa deep sleep at iniulat niya na gumigising na pakiramdam sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na tunay na nakapagpahinga. Ang kanyang pagkabalisa ay kapansin-pansing nabawasan. Sa simpleng pag-reschedule ng kanyang ritual, pinayagan niyang muling mag-synchronize ang mga hormone ng kanyang katawan at iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Hindi niya isinuko ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Natututunan lamang niyang sumayaw sa ritmo ng kanyang katawan sa halip na labanan ito. 2. Paggamit ng maling lubricant endocrine disruptors. Ngayon mula sa kung kailan lumipat tayo sa kung ano. Nais kong talakayin ng isang bagay na nakalagay sa mga nightstand ng milyon-milyong kababaihan, ang personal na lubricant. Ito ay isang paksa na may napakalaking kahalagahan, lalo na't nagbabago ang mga tisyo ng ari pagkatapos ng menopause dahil sa pagbaba ng estrogen na madalas na humahantong sa panunuyo at mas malaking pangangailangan para sa lubrikasyon upang matiyak ang kaginhawahan. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay simple. Basta madulas ayos na. Pupunta tayo sa lokal na botika, kukuha ng isang kilalang brand, at aakalain na kung ito ay ibinebenta para sa layuning ito, tiyak na ito ay ligtas. Sanay tayong suriin ang mga sangkap ng ating pagkain at mga face cream, ngunit mayroong isang nakakagulat na blind spot para sa mga produktong ginagamit sa ilan sa mga pinakasensitibo at sumisipsip na tissue sa ating katawan. Ang problema ay maraming mga pangunahing sikat na lubricant ay may mga kemikal na maaaring kumilos bilang endocrine disruptors. Ang endocrine disrupting chemicals o EDCs ay mga sangkap na maaaring makagambala sa anumang aspeto ng pagkilos ng hormone. Maaari nilang gayahin ang ating mga natural na hormone, harangan ng mga ito, o makagambala sa kanilang produksyon at metabolismo.
kapag nag-apply ka ng isang produkto na naglalaman ng EDCs sa maselan at napaka-vascular na mucous membranes ng vulva at ari ang mga kemikal na ito ay maaaring direktang masipsip sa iyong daluyan ng dugo na nilalampasan ang unang proseso ng detoxification ng atay na nangyayari kapag may kinain ka. Ang kahalagahan nito para sa mga kababaihan na lampas 60 ay malalim. Ang iyong endocrine system ay nagtatrabaho na may ibang mas maselang baseline ng mga hormone. Mas kaunti na ang buffer nito upang harapin ang panlabas na panghihimasok. Ang pagpapasok ng EDC sa sistemang ito ay tulad ng paghahagis ng isang dakot ng static sa isang sensitibong transmisyon ng radyo. Lumilikha ito ng ingay at ginugulo ang malinaw na mga signal na kailangan ng iyong katawan upang gumana ng optimal. Ilan sa mga pinakakaraniwang salarin na matatagpuan sa mga lubricant ay ang parabens tulad ng methylparaben o propylparaben na ginagamit bilang preservatives ngunit maaaring gayahin ng estrogen. Para sa katawan ng isang babae na sensitibo sa mga pagbabago sa hormonal, ang estrogenic na aktibidad na ito ay maaaring maging problematic. Isa pa ay ang glycerin, isang sugar-based na alcohol na maaaring makagambala sa natural na pH ng ari, na posibleng humantong sa yeast infections o bacterial vaginosis na lumilikha ng isang estado ng talamak na pamamaga na lalong nagpapahirap sa mga sistema ng katawan. Maaari mo ring makita ang propylene glycol, isang kemikal na maaring maging nakakairita sa mga tissue at iba't ibang fragrances o pabango na madalas ay mga proprietary blends na maaaring magtago ng phthalates, isang kilalang klase ng EDCs na nauugnay sa maraming alalahanin sa kalusugan. Kapag regular mong ginagamit ang mga produktong ito, lumilikha ka ng isang cumulative exposure, isang tuloy-tuloy na patak ng hormonal disruptors sa iyong sistema na maaaring mag-ambag sa paglipas ng panahon sa pagkapagod, mood swings at iba pang mga sintomas ng imbalance na maaaring iyong pinagdadaanan. Ang solusyon ay maging isang vaginal health detective at isang empowered na mamimili. Nangangahulugan ito ng pagbaliktad ng bote at pagbabasa ng listahan ng mga sangkap na may parehong pagsisiyasat na gagawin mo para sa isang karton ng gatas. Ang layunin ay pumili ng isang lubricant na hindi lamang epektibo, kundi body-safe din. Maghanap ng mga produkto na water-based o silicone-based. Higit sa lahat hanapin kung ano ang wala sa listahan. Hanapin ang mga label na buong pagmamalaki na nagsasabing sila ay paraben-free, glycerin-free, fragrance-free at phthalate-free. Maraming magagandang body-safe na brand ang magagamit na ngayon madalas na ibinebenta online o sa mga natural health food store. Karaniwan silang gumagamit ng simple na kapapawing pagod na mga sangkap tulad ng aloe, vera chamomile o hyaluronic acid. Ang paglipat ay isa sa pinakamadali at pinakamalaking epekto na maaari mong gawin para sa iyong pangmatagalang kalusugan sa hormonal. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Margarita, isang 66 taong gulang na retiradong nurse mula sa Baguio City. Siya ay napaka-health conscious, kumakain ng malinis na organic na pagkain at regular na nag-eehersisyo. Gayunpaman, pinahihirapan siya ng paulit-ulit na low-grade yeast infections at isang patuloy na pakiramdam na wala sa kondisyon. Sa kanyang pagbisita, tinalakay namin ang kanyang sexual health at nabanggit niya ang paggamit ng isang sikat, warming sensation na lubricant na binili niya sa isang malaking tindahan. Gustong-gusto niya ang produkto, ngunit hindi pa niya tiningnan ang mga sangkap. Inimprenta ko ang listahan ng sangkap para sa kanya at binilugan namin ang glycerin, propylene glycol at fragrance. Inirekomenda ko na lumipat siya sa isang simple organic aloe-based na lubricant. Nag-aalinlangan siya na ang isang maliit na pagbabago ay maaaring magkaroon ng epekto. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya para sa isang check-up at ang pagkakaiba ay malinaw. Ang kanyang mga talamak na impeksyon ay ganap na nawala
Ngunit higit pa riyan sinabi niya na naramdaman niya ang isang linaw na hindi niya namalayang nawawala. Sa pamamagitan ng pag-alis, ng pinagmumula ng talamak na pamamaga at pagkakalantad sa kemikal na gawa ng kanyang katawan na muling mahanap ang ekwilibryo nito. Ito ay isang makapangyarihang aral kung paano kahit ang pinakamaliit, pinakanapapabayaang mga produkto ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa ating pangkalahatang kagalingan. 3. Ang kaisipang pleasure as performance. Ang pangatlong ugali ay mas banayad at hindi matatagpuan sa isang bote o sa orasan, kundi sa ating mga isipan. Tinatawag ko itong pleasure as performance mindset. Ito ang ugali ng pagharap sa self-pleasure na may layuning makamit ang isang resulta na may halos pagkabalisa. Nakaugat ito sa ideya na mayroong tamang paraan ng pakiramdam, isang tiyak na rurok na dapat maabot at kung hindi ito mangyari o hindi ito mangyari, nang mabilis ito ay isang kabiguan. Ang kaisipang ito ay maaring pinalakas ng mga nakaraang karanasan ng mga artikulong ating nabasa o ng isang panloob na presyon na tapusin ang trabaho upang makapagpatuloy na tayo sa ating araw o makatulog. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay naglalarawan sa sexual response bilang isang simple mekanikal na proseso. Ngunit ang katotohanan lalo na't nagbabago ang ating katawan sa pagtanda ay ang arousal at climax ay malalim na magkakaugnay sa ating mental at emosyonal na estado. Ang problema sa isang performance-based na diskarte ay inilalagay nito ang isang gawain ng sensualidad at pagpapahinga sa loob ng isang konteksto ng stress. Ito ay nagpapagana sa sympathetic nervous system, ang ating fight or flight response na siyang pisyolohikal na kabaligtaran ng nakaka-relax at bukas na parasympathetic state na kailangan para sa tunay at malalim na kasiyahan at arousal. Kapag subconscious kang nag-aalala tungkol sa resulta sa antas ng kemikal, gumagawa ka ng cortisol at adrenaline. Ang mga stress hormone na ito ay mga potent vasoconstrictors na nangangahulugang pinipiga nila ang mga daluyan ng dugo at maaaring bawasan ang daloy ng dugo sa genital area na ginagawang mas mahirap ang arousal at hindi gaanong matindi ang sensasyon. Lumilikha ito ng isang vicious cycle. Ang pagkabalisa tungkol sa hindi pag-abot sa orgasm ay ginagawang mas mahirap itong gawin na nagdudulot naman ng mas maraming pagkabalisa. Ang kahalagahan ng pagputol sa siklong ito ay napakahalaga para sa iyong kalusugan sa hormonal. Ang pamumuhay sa ganitong loop, kahit na sa loob lamang ng ilang minuto, bawat araw o linggo, ay nagpapatibay ng isang neural pathway na nag-uugnay ng kasiyahan sa presyon. Ang talamak na low-grade stress response na ito ay maaaring magkaroon ng parehong nakakagambalang epekto sa iyong pangkalahatang hormonal balance tulad ng anumang iba pang talamak na stressor. Maaari nitong guluhin ang iyong cortisol curve, makaapekto sa iyong thyroid function at makagambala sa iyong pagtulog kahit na sa huli ay makamit mo ang isang release. Ang mismong orgasm ay maaaring magbigay ng panandaliang pagbaha ng feel-good endorphins, ngunit ang pinagbabatayan na stress state na kinailangan upang marating iyon ay nag-iiwan ng negatibong hormonal residue. Ang tunay na hormonal balance ay hindi tungkol sa paghabol sa mga rurok ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa paglinang ng isang baseline ng kalmado kaligtasan at kagalingan sa katawan. Kapag ang isang gawain na dapat ay nakapagpapanumbalik ay nagiging isa pang item sa iyong mental to-do list, isa pang pagtatanghal na dapat markahan na tatalo nito ang sarili nitong magandang layunin. Ang solusyon ay nasa isang radikal na pagbabago ng intensyon mula sa pagsusumikap patungo sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa sadyang pagpapakawala sa layunin at sa halip ay pagtuunan ng pansin ang proseso at ang mga sensasyon ng kasalukuyang sandali. Ito ay isang pagsasanay at nagsisimula ito bago pa man ang mismong gawain. Huminga ng ilang malalim at naglilinis na hininga. Ilagay ang isang kamay sa iyong puso
at isa sa iyong tiyan at simpleng damhin ang iyong katawan. Magtakda ng intensyon na hindi makamit ang anuman, kundi simpleng mag-explore at makasama ang iyong sarili. Mag-focus sa mga sensoryong detalye, ang tela ng kumot, ang temperatura ng hangin, ang pakiramdam ng iyong sariling haplos. Kung napansin mong nagsisimulang maglakbay o mag-alala ang iyong isip, gumagana ba ito? Bakit ang tagal? Dahan-dahang ibalik ito sa isang pisikal na sensasyon. Isa itong mindfulness practice na inilapat sa larangan ng sensualidad. Nakipagtulungan ako sa isang babae na nagngangalang Beatrice, isang 69 taong gulang na retiradong executive mula sa Makati, na isang klasikong high achiever. Dinala niya ang kanyang boardroom mentality sa bawat aspeto ng kanyang buhay, kabilang narito. Inamin niya ng may kaunting hiya na naiinis siya sa sarili kung hindi niya maabot ang orgasm sa loob ng isang tiyak na takdang oras. Pakiramdam niya ay hindi epesyente. Siya ay dumaranas ng insomnia at mataas na presyo ng dugo, at ang kanyang mga pagsusuri sa cortisol ay nagpakita ng isang profile na mataas sa buong araw. Hinamon ko siyang baguhin ang pananaw sa kanyang personal na oras. Sa loob ng isang buwan, ang tanging layunin niya ay hawakan ang kanyang katawan sa loob ng 10 minuto nang walang inaasahang orgasm. Ang kanyang gawain ay simpleng mapansin ang mga sensasyon. Napakahirap para sa kanya. Sa simula ang kanyang isip ay patuloy na nangungulit sa kanya na bilisan na. Ngunit nagpatuloy siya. Unti-unti inilarawan niya ang isang malalim na pagbabago. Nagsimula siyang mapansin ang mga banayad na sensasyon na hindi niya pinapansin noon. Nawala ang presyon at sa halip lumitaw ang isang pakiramdam ng pag-usisa at pagiging mapaglaro. Kabalintunaan, sa sandaling tunay niyang binitawan ang layunin ang kanyang katawan, ay tumugon ng mas malaya at mas malalim kaysa dati. Higit sa lahat, ang pagsasanay na ito ng mindful sensuality ay nagsimulang tumagos sa ibang mga bahagi ng kanyang buhay. Naging mas present siya, hindi gaanong reaktibo, at nagsimulang bumaba ang kanyang presyo ng dugo. Natutunan niya na ang tunay na kasiyahan ay hindi isang layunin na dapat talunin, kundi isang estado na dapat panirahan. 4. Pagpapabaya sa ergonomiya, ergonomic neglect. Sa wakas, talakayin natin ang ika-4 na ugali na tungkol sa ating pisikal na diskarte. Tinatawag ko itong ergonomic neglect. Ito ang tendensya na mapunta sa isang pisikal na awkward o tensyonadong posisyon sa panahon ng self-pleasure, at basta na lang ituloy ito, binabaliwala ang mga senyales ng discomfort mula sa ibang bahagi ng ating katawan, tulad ng ating leeg, likod o balakang. Tungkol din ito sa paggamit ng mga tool, tulad ng mga vibrator, nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang disenyo at kung paano ito nakikipag-ugnayan sa ating natatanging anatomiya. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay hangga't nakakamit natin ang ninanais na sensasyon sa target area, pangalawa na lamang ang kaginhawahan ng natitirang bahagi ng ating katawan. Maaari nating pilipitin ang ating sarili sa isang kakaibang posisyon, pinatitigas ang ating pinapangko ang ating mga balikat o ina-arched ang ating likod sa isang pilit na paraan na ganap na hindi namamalaya ng tensyon na ating nililikha. Ang problema ay ang ating mga katawan ay hindi isang koleksyon ng mga hiwalay na bahagi. Ito ay isang solong pinagsamang sistema. Kapag may tensyon ka sa iyong leeg o nagngangalit ang iyong panga, itinuturing ito ng iyong katawan bilang isang stressor. Naglalabas ito ng mga stress hormones bilang tugon sa pisikal na pilay na ito, kahit na ang ibang bahagi ng iyong katawan ay nakararanas ng kasiyahan. Lumilikha ito ng isa pang pagkakataon ng senaryong gasolinador at preno na nagpapadala ng magkasalungat na signal at nag-aambag sa hormonal disruption. Ang kahalagahan ng ergonomic awareness sa panahon ng intimasyang ito ay dalawa. Una, pinipigilan nito ang paglabas ng hindi kinakailangang stress hormones
na pinoprotektahan ang iyong maselang hormonal balance. Ang talamak na pisikal na tensyon mula sa anumang pinagmulan ay nagsasabi sa iyong adrenal glands na manatiling alerto. Sa pamamagitan ng pagtiyak na ang iyong buong katawan ay nakaka-relax at suportado, lumilikha ka ng isang holistic na estado ng kalmado na nagpapahintulot sa mga positibo, nakakabawas ng stress na hormones tulad ng oxytocin na gawin ang kanilang mahika nang hindi kinokontra ng cortisol. Pangalawa, ito ay mahalaga para sa kalusugan ng iyong pelvic floor. Ang pelvic floor ay isang komplikadong web ng mga kalamnan na sumusuporta sa iyong mga internal organs. Para sa maraming kababaihan na lampas 60 mahalaga ang pagpapanatili ng pelvic floor tone upang maiwasan ang mga issue tulad ng incontinence at prolapse. Kapag nasa pilit kang posisyon, maaari kang hindi sinasadyang maglagay ng labis na presyon o lumikha ng tensyon sa mga mahalagang kalamnan na ito. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magpahina ng pelvic floor o humantong sa hypertonicity, mga kalamnan na masyadong masikip na parehong maaaring magdulot ng sakit at dysfunction. Ang solusyon ay harapin ang self-pleasure na may parehong maingat na atensyon sa pisikal na kaginhawahan na iyong gagawin sa isang yoga practice o isang bagong ehersisyo. Nangangahulugan ito ng paghahanda ng iyong kapaligiran, gumamit ng mga maraming unan suportahan ang ilalim ng iyong mga tuhod upang i-release ang iyong ibabang likod sa likod ng iyong ulo at leeg para sa suporta o sa ilalim ng iyong balakang upang baguhin ang anggulo at hanapin kung ano ang pinakakomportable. Bigyang pansin ang mga senyales ng iyong katawan. Nakakuyom ba ang iyong panga sadyang i-release ito? Umaakyat ba ang iyong mga balikat sa iyong mga tainga igulong? Ang mga ito paatras at pababa? Mababaw ba ang iyong paghinga-huminga ng mahaba at malalim na paghinga mula sa tiyan? Kung gumagamit ka ng laruan, pumili ng isa na ergonomically designed. Hanapin ang mga hugis na komportable sa iyong kamay at sa iyong katawan na gawa sa body-safe na silicone. Ang layunin ay lumikha ng isang karanasan na ligtas, suportado at komportable para sa iyong buong katawan, hindi lamang isang bahagi nito. Naiisip ko ang isang pasyente si Sofia, isang masiglang 74 taong gulang na artist mula sa Tagaytay. Dumating siya sa akin na may paulit-ulit na pananakit sa ibabang likod at isang nakakagulat na diagnosis ng isang hypertonic, sobrang masikip na pelvic floor. Ginagawa niya ang lahat ng tama, stretching paglalakad, ngunit tila walang nakakatulong. Habang pinag-uusapan namin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, nabanggit niya na parang hindi sinasadya na madalas siyang nakakaramdam ng sakit pagkatapos ng kanyang personal na oras. Natuklasan namin na ang kanyang karaniwang posisyon ay nagsasangkot ng pagsuporta sa sarili sa isang siko sa paraan na nagpitwist ng kanyang gulugod at nagiging sanhi ng pag-igting ng kanyang core at pelvic muscles. Masyado siyang nakatuon sa punto ng stimulation kaya't ganap niyang binabaliwala ang discomfort na nabubuo sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Binigyan ko siya ng takdang aralin na walang kinalaman sa tradisyonal na ehersisyo at lahat ay tungkol sa paglikha ng tinatawag naming pleasure nest. Gagamit siya ng mga unan upang lumikha ng isang ganap na suportado at komportabling posisyon bago pa man siya magsimula. Ang tanging trabaho niya ay mapansin at i-release ang anumang tensyon na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Nangailangan ito ng pagsasanay, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, iniulat niya na hindi lamang nabawasan ng malaki ang kanyang pananakit sa likod, kundi lumalim din ang kanyang kasiyahan. Sa pagpapahintulot sa kanyang buong katawan na mag-relax, mas naging present at receptive siya sa sensasyon. Natutunan niyang kalimutan ang ugali ng pagpilit para sa kasiyahan at natutunang anyayahan ito sa isang estado ng kabuuang pisikal na kaginhawahan. Konklusyon at isang mahalagang aral. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, huminga tayo sandali
At pagnilayan ng ating mga natuklasan, nilakbay natin ang 4 na banayad, ngunit makapangyarihang gawi na maaaring tahimik na makagambala sa hormonal harmony na ating pinahahalagahan sa ating mga huling taon. Ang iisang sinulid na nag-uugnay sa lahat ng puntong ito ay isang magandang konsepto kamalayan. Ito ay tungkol sa paglipat mula sa walang kamalayang ugali patungo sa may kamalayang pagpili. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa pagdaragdag ng mga panuntunan o paghihigpit sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagbabawas ng mga hindi napapansing stressors at pagpapalit sa kanila ng mga intensyonal na gawa ng pagmamahal sa sarili na nagpaparangal sa kahangahangang karunungan ng iyong katawan pagkatapos ng 60. Ang aking huling payo sa inyo ngayon ay itulapitan ng inyong katawan ng may walang hanggang pag-usisa at habag. Ito ang inyong tapat na kasama sa buong buhay ninyo at ginagawa nito ang lahat para sa inyo araw-araw. Pakinggan ang mga bulong nito, ang mga banayad na senyales ng discomfort, ang pakiramdam na wala sa kondisyon, ang tensyon sa inyong mga balikat. Hindi ito mga senyales ng kabiguan. Ito ay mga mapagmahal na paanyaya upang magbigay ng masusing pansin. Hawak ninyo ang kapangyarihan na maging pinakamapagmasid at mapag-arugang partner sa inyong sariling katawan. Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan bilang isang manggagamot at bilang isang babae ay ang kalusugan ay hindi isang destinasyon na iyong mararating, kundi isang patuloy na sayaw ng pakikinig at pagtugon. Ang kalidad ng ating buhay ay natutukoy sa kalidad ng panloob na diyalogong ito. Kaya makinig ng may pagmamahal, tumugon ng may pag-iingat, at huwag na huwag hihinto sa pagtuklas kung ano ang tunay na kahulugan ng pakiramdam na masigla at buhay sa magandang balat na inyong tinatahanan. Sana'y naging maliwanag at nagbigay kapangyarihan sa inyo ang usapang ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo sa ating talakayan ngayon? Mangyaring ibahagi sa mga komento sa ibaba dahil ang inyong mga pananaw ay nagpapayaman sa ating buong komunidad. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa mga kababaihan, sa inyong buhay, inyong mga kaibigan, kapatid at anak na babae. Patuloy nating suportahan ang isa't isa sa pamamagitan ng kaalaman at biyaya. At syempre, kung nais ninyong magpatuloy sa ganitong uri ng malalim at tapat na pag-uusap tungkol sa kalusugan ng kababaihan, siguraduhing mag-subscribe para sa mas maraming nilalaman na tutulong sa inyong umunlad sa bawat kabanata ng inyong buhay. Salamat sa inyong oras at tiwala. Maging malusog po kayo.